Yan, praise God. Hallelujah. Let's pray muna mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus, God, thank you so much sa salita mo. Turuan mo kami, Lord God, by the power of the Holy Spirit. Transform us, Lord God. Maunawa namin, Lord God, ang topic ngayon patungkol dito, Lord God, sa not under the law. Thank you, God, we believe that we are under the grace, not under the law. Thank you, God, na patuloy mong i-open ang mata ng bawat isa, mas lubos na maunawaan yung topic na to, Panginoon. Thank you, God. Pinupuri ka namin, siyasamba ka namin. God, magandang internet connection about this. So we plead the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. By the way, if you have questions, mga kapatid, you may ask mamaya after natin, no? I-ano po natin, prepare po natin natin mga notes, ballpen, yung notepad, pwede niyo po i-screenshot yung mga Bible verse. Okay? So, ano naman tayo mga kapatid? Familiar tayo sa term na we are under the grace of God. Okay? We are the New Testament people. We are no longer under the law. When we say law, sa Old Testament po o sa Bible, pinapatungkol po ito sa Mosaic law. Okay? So the law is often referred to as the law of Moses or the Mosaic law. Okay? Bakit tinawag tong Mosaic law? Kasi ito mga kapatid, um, this has been given to Moses. Diba? Yung Israelites po, sila po ay naging alipin. Sila ay naging alipin doon sa Egypt ng 400 plus years. At ginamit ng Panginoon si Moses para ma-deliveran sila doon, maalis sila doon. Kaya nagkaroon ng Exodus. Nagkaroon sila, tapos dadalhin sila sa Promised Land. Okay? Doon na itatatag yung Israel. Right? Yung bayan ng Diyos. At si Moses, ginamit ng Diyos at para rin ibigay yung law. Okay, yung mga alituntunin, yung mga batas na dapat sundin ng mga taga-Israel. Okay? So the law has been given to Moses by God on Mount Sinai. Doon po mismo sa Mount Sinai binigay. Okay? So mababasa po natin yan mga kapatid dito sa first 5 books of the Bible. Sa Genesis, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Okay? Itawag natin yan na Torah or Pentateuch. Okay? Ayun po ay attributed to Moses. Siya po ang writer niyan mga kapatid. So the law includes the Ten Commandments. Familiar po tayo sa Exodus chapter 20. And the various statutes, ordinances, and regulations that were given to the Israelites. So, pag sinabi natin law, law of Moses, Mosaic law, alright, patungkol po yan mga kapatid sa mga utos, mga ordinances, regulations na binigay ng Panginoon sa Israelites, pamagitan ni Moses. Okay? Marami po yan mga kapatid. Nandiyan yung mga sacrificial offering, burnt offering, sin offering. Okay? May mga, yan, lalo na sa Book of Leviticus, then Book of Numbers, naku, andoon, nakasulat yung mga dapat nilang gawin at hindi dapat gawin. So, halimbawa lang, yung mga law na parang para sa ating weird, no? Okay. Pag yung hayop, nakawala, tapos aksidente mong nasagasaan or namatay yung hayop, okay, so meron pananagutan, okay? O kaya, naputol mo yung daliri ng, let's say, yung kaibigan mo, ang kabayaran din nung ganon. So, ayun yung mga batas, no? Na tinatag ng Panginoon under the law of Moses. Okay, tinawag ng law of Moses pero law ng Panginoon 'yon, no? Again, hindi si Moses ang nagtatag niyan, hindi si Moses ang nag-isip. Ang nag-isip niyan Diyos. Kumbaga ang Diyos ay pag-usap kay Moses sa Mount Sinai, doon binigay ng Diyos. Dapat ganito gawin nila, dapat ganito gawin nila. Okay? Huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag silang pupunta sa ganito. Pag aksidente silang nagkasalap, tatakbo sila dito sa gantong lugar. Alright? Ang dami po mga kapatid. Basahin niyo po yung Leviticus. Okay? And the Numbers. Right? Puro ganun. Pansin niyo sa books na yun, no? Ba't puro ganito? Puro paghahandog. Okay? Nung dati na boboring talaga ako dyan. Pag Book of Leviticus yung binabasa ko, talagang boring na boring ako, no? Tinatapos ko siya minsan na isang araw lang. Tapusin ko yung, I think, 27 chapters, no?
Kasi naboboring ako. Pero nung nag-gets ko yung purpose ng Leviticus, grabe nakaka-amaze mga kapatid. Okay? Ito na yan sa mga books na gusto kong basahin kahit na paulit-ulit yung puro paghahandog. No? So, ayan. Basahin natin yung Exodus chapter 19, verses 3 hanggang 6. Okay? Exodus chapter 19, verses 3. Si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipto? Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay? Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo'y ang magiging bayan na hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Verse 6, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal, iyan ang sasabihin mo sa mga Israelita. So dito na nag-start yan mga kapatid. Okay? Ayun na nga, napag-usap ng Diyos sa, kay Moses, sa Mount Sinai, sinabi lahat ng mga rules and regulation, kaya sinabi ito yung law. Okay? So, Deuteronomy chapter 5 verses 1 through 21. Okay, maganda rin itong basahin mga kapatid. Tingnan natin yung pinaka-heading lang yan. No? Deuteronomy chapter 5. Chapter 5. Sabi dito, ang pangunahing utos. So, nakasulat dito mga kapatid yung mga utos ng Diyos. Halimbawa, sa verse 10, babala laban sa pagsuway. Right? So, ang daming utos, okay? Ayun yung mga dapat sundin ng mga taga-Israel that time. Okay. Right, let's move on. So, anong dahilan, anong reason, bakit binigay yung law sa kanila? Ito, we have 5 points. Una, to reveal God's will to them. Kasi hindi naman nila masyadong kilalang Diyos eh. Okay? Pero nasasabi sa kanila, nandun kasi sila sa Egypt, siyempre 400 plus years silang tumambay doon, no? Nanirahan sa Egypt. For sure, yung mga bagong generations, medyo, hindi pa masyadong kilala ang Diyos, si Yahweh, no? Kaya binigay din ang law para mas makilala nila ang Diyos. Para ma-recognize nila kung ano yung mga gusto ng Diyos, ano yung will ng Panginoon sa kanila, yung mga dapat nilang gawin at hindi gawin. Okay, so isa yun sa mga purposes bakit binigay yung law sa kanila. Okay? Pangalawa, God's covenant with Israel. So binigay po itong law, okay, dahil ang Diyos nakipagkasundo. When we say covenant, ito yung nakipagtipan ang Diyos, okay, testament. Kasi nga, galing sila sa Egypt, inalis sila ng Panginoon, dadalhin sila sa sarili nilang lupain, sa Kanaan, okay, o naging Israel na po. At ang Diyos makikipagtipan sa kanila, covenant. Okay, magiging bayan ko kayo, you are a chosen nation, okay? Bayang hinirang, ako ang Diyos ninyo, at ito ang magiging kasunduan natin, yung law. Okay? Sumunod kayo sa mga batas ko, sa mga alituntunin ko. Okay, naging sign yun kapatid ng covenant ng Panginoon sa kanila. Alright? Kaya tinatawag na Old Testament, okay? Then sa New Testament, bagong law na yan, okay? Mamaya dadaan tayo dyan. Next, guidance. Siyempre, bago silang bayan, no? Yung mga ugali nila ay galing sa Egypt. So, itong law, naging guidance nila ito mga kapatid, instruction, paano mamuhay ng tama. Alright? Paano mamuhay ng maayos at nakakalugod sa Diyos. So, itong law na ito mga kapatid, naging instructor nila, naging guidance nila para sa maayos na pamumuhay. Amen? So, kaya may law po mga kapatid. And then next, atonement and sacrifice. When we say atonement mga kapatid, meaning yan, to take away sins, okay? To atone. Alright? Meron din silang sacrificial system that time. Maraming mga sacrifices, may tatawag na burnt offering, guilt offering, thanksgiving offering, okay, sin offering. Pag nagasala sila, kailangan nila magbigay ng magpatay ng hayop, mag-sprinkle ng dugo nun, sa kabanal-banalan, alright?
So mamaya we will go deeper dito sa atonement, no? Very important to kasi sa Law of Moses, isa to sa pinaka-central aspect na kanilang sinusunod, yung atonement and sacrifice, mga kapatid. We will go deeper to that, okay? And then lastly, why the law was given to them? For discipline and correction. Again, matitigas sa kanilang mga ulo, mga pasaway sila, okay? Iba ang kanilang naging kultura kasi 400 plus years silang nanirahan sa Egypt. So, dapat may mga makokorek sa kanila ng mga hindi magandang bagay. So, kaya binigay yung law para at least madisiplina sila, hindi sila lumagpas sa border, okay? Hindi nila patayin yung tao. Ayun naman yung purpose ng law eh. Kaya nga may law ang bawat bansa. May law ang Pilipinas. Halimbawa, sa kalsada, kung nagdadrive po kayo, nagmamaneho kayo, di ba may mga um, traffic rules po tayo para sa ating disiplina, okay, at para i-correct din tayo sa mga mali. Okay, bawal dumaan sa bike lane pag hindi ka nakabike. Yeah, yung mga ganon. Tapos pag naka-red light, stop yon. Okay? So, pag binirake mo yon, lagot ka. Okay? So, itong law, right, tutulungan sila para maging maayos, madisiplinado. Alright. So, ito mga kapatid, itong lima na to, okay, for sure maraming dahilan, pero ito binigay ko sa inyo yung lima, yung um, common, okay, na reasons why the law, the Mosaic law was given to them. Okay? So now let's focus on this one, atonement and sacrifice. Nung Old Testament days, specifically po sa Pentateuch, no, meron sa tinatawag na sacrificial system. Kailangan nila mag-sacrifice, halimbawa, pag nagkasala sila, kailangan nilang magpatay ng hayop na handog, merong toro, merong tupa, okay, kung medyo mahirap-hirap sila, wala silang ganon, kahit ano na lang yung parang kalapate or ibon, okay, sa Tagalog, bato-bato na ibon, ewan ko kung ano yung tsura nun, no? So, marami silang sacrificial system, mga kapatid. Right? May mga iba-iba rin yung procedures niyan. So, hindi sila pwedeng mag-sacrifice na sila lang. Dapat dadaan sila sa pinaka-punong pare. Alright? At meron silang tabernacle, tapos yung pinaka-kabanal-banalan, dapat yung high priest lang doon yung pupunta at isa-sacrifice. So, yung ginagawa rin ng pare, nag-a-atone din siya on behalf of Israel. Taon-taon nila ginagawa yun, mga kapatid. So, ayun, nakasanayan na nila yon kasi that's part of their law. That's part of Mosaic law. Okay? So, when we say atonement in the Old Testament context, okay, it it's about cleansing and purifying the people and objects from sin and impurity. Halimbawa, um, yung babae, dinudugo. Okay? Sa kanila po, pag meron kang menstruation, marumi ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa templo pag meron kang red days. Okay? Bawal pumasok sa templo. Lagot. Okay? Kasalanan po yung pag pumasok sa templo. So, dapat magpalinis muna. Kaya merong atonement. Okay? So, ang atonement po to cover their sins. Okay? To cleanse them. To purify them from sin and impurity. Ganun din yung mga objects. Okay? Pag halimbawa yung babaeng dinudugo, merong menstruation, umupo siya sa isang upuan, halimbawa sa waiting shed. Okay. Sige, sa ano na lang, sa upuan na kahoy. Okay. Para makatotohanan kasi wala namang waiting shed that time. So, yung inupuan niya, marumi na rin yon. So, kailangan ng atonement, gumagamit sila ng hayop, i-sprinkle yung dugo para malinis yung marumi. Alright? So, ganun yung paulit-ulit nilang ginagawa, mga kapatid, para maalis ang kanilang karumihan, ang kanilang mga kasalanan. Okay, so, atonement also means to reconcile God and man. Okay, dahil nga sa kanilang karumihan, okay, dahil sa kanilang kasalanan, hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. Pag nagkakasala sila, kakamali sila, ang Diyos hindi natutuwa, si Yahweh hindi natutuwa. So, ang gagawin ng pinaka-pare, right, yung nagsaserve, yung mga Levites, yung nagsaserve doon sa templo, okay, maghahandog, mag-sacrifice, okay, burnt offerings, sin offerings, guilt offerings. So, paulit-ulit na lang sila. Okay, napakadami naman ng hayop that time, no? Patay lang sila ng patay ng hayop. At yung dugo nun ng hayop, ay yung sprinkle at ayun yung lilinis sa kanilang mga
karumihan. Amen? So, ganun po yung sacrificial system that time. Ay yun po yung way ng atonement, yung paraan nila para malinis sa karumihan at sa kasalanan, mga kapatid. At ayan po ay under ng Mosaic Law. Under po yan ng law dun sa Pentateuch. At ayan po ay ginawa po ng Israel. Okay? Hanggang ngayon po, ginagawa pa rin nila yan. Right? So, ito yung mga scriptures, mga kapatid. Screenshot nyo po yan. Basahin natin yung ilan dyan. Leviticus chapter 1, verses 2 and 4. Okay? Sabi nga dito sa pinaka-heading nito ng Leviticus 1, kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog. Alright? Burnt offering. Tinawag ni Yahweh si Moses at mula sa toldang tepanan, okay, ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat ninyong ihandog ay baka, tupa o kambing. At noong panahon nila Moses, mga kapatid, hindi ka basta-basta pwedeng maghandog ng hayop. Dapat may quality. Okay, bawal yung may spot, bawal yung pilay, bawal yung patay na, dapat talagang perfect. Okay, may quality. Verse 3, kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapinsanan. O, di ba? So, dapat daw lalaking baka at walang kapintasan. Perfect talaga yung hayop. Dadalhin niya ito sa may punong sa pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Papatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatagapin bilang pantubo sa kanyang kasalanan. Scapegoat, okay? Ayun din, mga kapatid, yung ginagawa. So, yung kasalanan, halimbawa, yung tao nagkasala, okay, papatong niya dun sa hayop, yung kanyang kamay. Kumbaga, dinideklara niya yung kasalanan niya nandoon na kinuha na ng hayop. Gets mo natin? Kumbaga, yung hayop ang kumuha sa kasalanan niya, sa kanyang karumihan. At papatayin yung hayop at yung dugo nun i-sprinkle. Okay na siya. Okay? Ganon yung ginagawa ng Old Testament days. Ayun yung atonement, mga kapatid. Babasahin natin yung Leviticus chapter 7. Please, wag tayo maboring, no? For sure, ilang beses na natin tong napapainggan, kahit kanino itong Mosaic Law or Law. Ilang beses binanggit ni Apostle Paul sa kanyang mga letters. Pero ngayon, let's go deeper patungkol sa law. Right? Leviticus chapter 7, verses 37 to 38. Okay? Kung inantok po kayo, dahil nakakantok po yung mga verses ngayon, naunawaan ko po kayo, okay? Magkape po kayo, inat-inat muna. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin. Handog na pagkaing butil, handog para sa mga kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog na pagpapatalaga at handog pangkapayapaan, peace offering to. Iniutos ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai noong sila nasa ilang or wilderness, nasa desierto, ng araw ng mga na, ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Daming mga handog, iba-ibang mga hayop, depende kung anong para saan yon. Okay? So, mga examples ng screenshot nyo ito, mga kapatid, basahin nyo. Leviticus chapter 17 verse 11, basahin natin. Leviticus 17 verse 11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. So yung dugo ay buhay, patungkol dito, sabi dito sa Leviticus 17:11, ang dugo daw ay buhay at ang dugo ng hayop ang ginagamit nila upang pantubos sa kanilang kasalanan. To atone. To atone, to purify, to cover their sins, their impurities. So, para maalis yung kanilang kasalanan, para at least malugod ng Diyos sa kanila, kailangan may papataying hayop, okay? At yung dugo nun, ayun yung sprinkle para maalis yung kanilang kasalanan. So, ayun yung atonement sacrificial system noon. Amen. Okay? Huli no, na yun. Ito, mga kapatid, ang katanungan, ito ba'y hanggang ngayon dapat dating gawin? No. It is. Mga kapatid, let's focus on this slide, no? Very crucial na to. Okay? Kanina introduction lang 'yun ng about sa law, pero ito na yung yung practical application natin. Temporary lamang yung, mga kapatid.
So the sacrifices, the sacrificial system like burnt offerings, peace offering, especially yung atonement in the Old Testament were seen as temporary and were meant to foreshadow the ultimate sacrifice of Jesus Christ who, who would offer himself once and for all as the perfect atoning sacrifice. Basahin natin sa Hebrews 9 verses 11 to 14. Talon tayo sa New Testament. Maganda basahin yung Book of Hebrews, no? Kasi kausap dito ng writer yung mga Jewish Christians, no? Um, yung writer ng Hebrews, kinakausap niya yung mga Jewish Christians patungkol, okay, sa um, law of Moses at si Jesus Christ. Okay? Hebrews 9, 11, 14. Mag-amen nga po kayo mga kapatid kung nandiyan pa kayo. Kung gising pa tayo. Amen. Nagising pa. Praise God. Okay, okay. Praise God. Thank you po. Ngunit dumating si Kristo, basahin natin na Hebrews 9:11 to 14. Ngunit dumating si Kristo, ang pinakapunong pare, the great high priest, pinakapunong pare ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Highlight natin tong verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. So kasi nung panahon ni Moses, bago dumating si Jesus Christ, dapat nilang sundin ang law. Okay, pabalik-balik sila doon sa dakong kabanal-banalan. Okay? Doon sa pinakadulong-dulo ng tabernakulo, okay? Doon kasi doon sila nag-sacrifice eh. So, pabalik-balik sila doon, maghahandog ng hayop, ganun ginagawa ng mga priests, ng mga pare. Okay? Pero nung dumating si Jesus Christ, mga kapatid, isang beses lang siya pumasok doon. Okay? Pero ang pinasok niya na tabernacle, yung holiest of holy, ay hindi sa mundo na to. Hindi doon, hindi siya literal, doon sa heaven, okay? So, kasi wala dito yung pinasok niya. So, meaning mga kapatid, no, na si Jesus, pinaka-high priest natin, hindi hayop ang kanyang hinandog, kundi yung sarili niya. And this is once and for all. So, meaning, hindi niya na kailangan mamatay pa ulit-ulit. Ang kanyang kamatayan sa krus, mga kapatid, ang kanyang dugo ay isang beses lamang nangyari. And that is once and for all. Amen? Balikan natin yung verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Amen. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Grabe, no? Nangyari yung kapatid nung siya pinako sa krus. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumadalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong tituring na marumi upang sila luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Amen. So, nung unang panahon, before Jesus Christ, before namatay si Jesus Christ, effective yon. Okay? Effective yung paghandog nila at mawawala yung kasalanan nila. Pero nung namatay na si Kristo Jesus, okay, hindi na effective yon. Kasi si Jesus na ang naging fulfillment ng law. Mamaya dadaan tayo dyan, no? Si Kristo ang naging fulfillment ng law. Right? Si Kristo ang naging ultimate sacrifice. Hindi na natin kailangan ng hayop na ihahandog para mawala yung kasalanan natin. Ang kailangan ng Israel ay si Jesus Christ. Alright? Kaya nga nagagalit yung mga Jewish leaders eh. Even sa mga apostles, sa mga naunang disciples, galit na galit sila kasi akala nila inaalis yung law. Actually, yung law hindi naalis, na-fulfilled lang siya. Mamaya pupunta tayo yan, no? Pero, okay, kung babasahin natin yung buong Hebrews, alright, kaya sabi doon, Jesus Christ is above the law. Si Kristo po ay above the law. Right?
higit siya sa law. Kasi yung law po, fino-foreshadow niya lang ang reality. And the reality is Jesus Christ. So again mga kapatid, hindi na kailangan ng Israel, ng Jewish people, lalong-lalo na tayo, hindi na natin kailangan ng mga temporary sacrificial offering na to. What we need is Jesus Christ. No? Amen po ba? So let's go deeper pa no mga kapatid dito sa next slide. The law is a foreshadow. When we say foreshadow, yung mga nangyayari sa Old Testament days, especially yung law, alright, yung law na to mga kapatid, okay, ano lang to, prophetic to sa pagdating ni Jesus. Alright? When we say foreshadow mga kapatid, ito po ay anino lamang ng reality. At ang reality po si Yeso Kristo. Okay? So the law, the Mosaic law was pointing to Jesus Christ as the ultimate sacrifice and atonement. So, punta tayo dun sa law. Sa law, 'di ba, kailangan nilang maghandog, merong scapegoat. Halimbawa, yung tao nagkasala, temporary lamang 'yon. Ilalagay nila yung kamay nila dun sa may hayop na ihandog. Sabihin nila, yung kasalanan nila, kukunin ng hayop. Ganun yung sistema nila. So, ano lamang yung kapatid, foreshadow lamang 'yon ng mangyayari na gagawin ni Jesus. Okay, paano nangyari 'yon? Si Jesus po naging handog na parang hayop para sa atin. Kaya tinatawag siyang Lamb of God that takes away the sin of the world. Siya yung naging lamb, siya yung naging handog na hayop, at si Jesus, kinuha niya yung kasalanan natin. Isaiah 53. Kinuha niya. At siya po ay pinako sa krus. Sabi nga ng Isaiah 53, para siyang hayop na in-slaughter. Talagang, ano ba yung slaughter sa Tagalog? Parang kinatay. Okay? At yung unang panahon, yung dugo ng mga hayop, okay, naglilinis, foreshadowing lamang yan ng ultimate blood of Jesus Christ. Alright? So, nung dumating na si Jesus, yung dugo niya na mismo ang naging atonement, dugo niya na mismo yung naglinis sa atin. Alright? So, si Jesus naging substitute in our place. Nakukuha po natin when we say foreshadow. So, yung mga law system na yan, peace offering, halimbawa, peace offering, okay, kasi nga, nagagalit ng Diyos sa kanila. So, kailangan nila maghandog ng mga hayop, peace offering tawag doon, handog sa kapayapaan, okay, para at least maging bati sila ng Diyos. Jesus mismo ang naging peace offering natin. Okay? Jesus po, nagkaroon ng, through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng reconciliation, nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Ginawa po yan ng Panginoong Isus. Amen? So, Jesus Christ fulfilled the law. But, nandiyan yan sa Matthew, wala sa slide eh. Sa book of Matthew yun. Sabi ni Jesus, I come to this world not to abolish the law, but to fulfill it. Hindi niya inalis yung law kasi nagagalit sa kanya. Kaya yung mga Jewish leaders, mga Pharisees, even sa 12 apostles, sa mga apostles sa New Testament, sa Book of Acts, especially kay Apostle Paul, kasi si Apostle Paul talaga, tinutulak kay yung mga Jewish people na wag na kayong umasa sa law. Alright? Kasi wala na tayo sa law. We have this freedom from the law. Okay, hindi na natin kailangan yung law para mapatawad tayo. Kaya galit na galit sa kanya yung mga Jewish people. Kasi yung mga Jewish people, mga kapatid, okay, grabe yun, napakahitik na hitik ang kanilang, sila, parang passionate, parang, kumbaga sa ibang terms, sagrado katoliko, parang ganun sila. Okay, talagang, as in, susundin talaga nila, kahit yung pinakamaliit na law. Okay, ganun po sila mga kapatid. Kaya galit na galit po ang mga Jewish people kay Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul, naunawaan niya yung grace. Naunawaan niya yung ultimate sacrifice and atonement through Jesus Christ. Nagets niya yon. Kaya yung mga, kahit si Apostle Peter, hindi rin nila magets. Okay? Kasi na-reveal yon, nagkaroon ng malawak na revelation patungkol kay Apostle Paul. No? Kaya nga binigyan din ni Apostle Paul yung we are under grace and not the law. So, tayo mga Gentiles, we are under the grace, and also the Israel. They are under the grace. Amen? So basahin natin ito mga kapatid, yung mga Bible verse dito. Jesus Christ, second bullet tayo. Jesus is the reality and the fulfillment of the law.
Matthew 5:17, basahin natin. Again, if you have questions, later na pwede kayo mag-ano. Matthew 5:17, basahin natin mga kapatid. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ayun yung sabi ko kanina, no? Jesus Christ did not come to the world to abolish the law, the Mosaic law. Hindi niya yun para sirain o pawalang bisa. Ang ginawa niya, mga kapatid, finulfilled niya yun. Ginawa niya yung requirement, yung nais ng law. Siya na mismo ang naging law. Okay? Siya na mismo yung naging sacrificial animal, naging atonement, siya na mismo yung naging peace offering. Alright? Na kay Jesus po yung lahat yun. Amen? He fulfilled the law. Romans 10:4, basahin natin. Romans 10:4. Sabi dito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Okay? Si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Sa English, Jesus Christ is the fulfillment of the law or the end of the law upang mapawalang sala ang sino mong sumampalataya sa Kanya. Amen? Colossians 2:16-17. 16-17. Kaya't huwag na kayo magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Sabi dito, huwag na tayong magpapasakop sa law. Alright? About sa mga dapat kainin o hindi kainin, kagaya ng Sabadista. Meron pa ba ng Sabadista dito? SDA o Seventh-day Adventist. Right? So sila po, nag-a-adhere pa rin sila sa law. So kaya pansin nyo, sila po hindi kumakain ng mga karne at ang kanilang Sabbath ay literal na Sabbath. Okay? Sabado talaga. Okay? Pero sabi dito, okay, since we are under the grace, sabi sa Colossians 2:16-17, huwag na tayo magpasakop doon. Okay? So okay lang kahit kumain ng karne. Walang problema doon. Sa kanila kasi, meron tatawag na dietary belief or system ang Israel. Huwag kakakain ng ganito, huwag kakakain ng ganito, huwag kakakain ng ganito. Ang dami nilang bawal na kainin. Okay? Ganun sa kanila. So, wala na tayo doon. Ayun yung sinasabi ni Apostle Paul dito, wala na kayo dyan. Right? Ang audience niya, mga kapatid, no, although ang kanyang primary audience ay Gentiles, when say Gentiles, outside Israel, pero kapatid, may sinabi sa Apostle po sa Bible na grabe yung passion niya sa mga taga-Israel, yung Jewish, yung mga kakababayan niya. Sabi pa nga niya na kahit mawala na yung pangalan niya sa libro ng buhay, alam mo yun, parang maligtas lang yun eh, mga kababayan niya eh. So, I believe, kahit na nag-focus siya dun sa Gentiles, okay, may mga pagkakataon pa rin niya, inaabot niya pa rin ang mga Jewish people. Okay, binibigyan niya ng diin ang grace sa mga Jewish people. You are not under the law anymore. You are under the grace, Jewish people. Okay? So 17, ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Sabi sa English, Colossians 2:17, they are just the shadow of the reality, and Jesus Christ is the reality. Okay? Jesus Christ is the reality of the law. He is the fulfillment of the law. Right? Hebrews 9:11-14. Medyo nauhaw na ako. Okay. Mainit nga yung bansa namin. Itong araw, grabe. 7:20 pa lang pinagpapawisan na kami dito. Super init. Kaya ko pansin nyo mga kapatid ah. Pero kanina madaling araw umuulan. Kasi ano na kasi no, dry season na mga kapatid. No? Kaya super init. Okay. Kaya lagi pa tayo uminom at pagbasa at wag po tayo masyadong high blood no kasi mainit na po no. Iwasan po natin magsigaw-sigaw mga kapatid. So Hebrews 9:11-14, basahin natin. Simbolo lamang ang mga iyon. Binabanggit ito yung law, yung Mosaic law. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba noon. Maliwanag oh, ang mga handog noon ay hindi nagpapabanal sa kanila. Alright? Temporary lamang kasi mga kapatid, temporary lamang yung pag-alis ng kasalanan nila. Pero ang ginawa kasi ni Jesus,
Okay, forever. Yung ating kasalanan, inalis niya. Alright? Ito, wag kayong masisinda ka. Ang kasalanan natin, inalis niya from past, present, and future. Alright? Okay? Totoo po yun. Inalis na Jesus ang ating kasalanan from past, present, and future. Okay? Pero hindi ibig sabihin na wag na tayo manghingi ng kasalanan. Okay? I mean, ng sorry. Okay? Siyempre, mag-sorry pa tayo kay Lord, no? Okay? Kasi hindi naman 80% yung ginawa ni Jesus sa krus eh. Hindi naman 80% yung forgiveness eh. 100% ang kanyang binigay. Alright? Again, repentance is a lifestyle. Although, inalis na yung kasalanan natin once and for all, from past, present, and future, inalis na yan. Pero huwag natin kalimutan, ang repentance ay lifestyle. Every day, okay, nag-sorry tayo kay Lord. Lord, ano man nagawa ko ngayon, sorry. Thank you God sa forgiveness mo. Kasi because we have relationship to Him. Okay, kagaya ng ating mga magulang, di ba? Ganun lang, nag-sorry-sorry lang tayo. Pero pinatawad na ng Panginoong Jesus. Kasi effective po yung ginawa ni Jesus. Talagang literally inalis niya. Kasi nung unang panahon, sa law of Moses, kinover lang. Kinover, okay? Pero hindi talaga siya totally naalis. So, verse 10, ang paglilinis nila nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating si Kristo, ang pinakapunong pare ng mabubuting bagay na narito na, at siya'y naglilingkod doon sa sambaang higit na dakila, walang katulad at hindi ginagawa ng tao. Ang sambaang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Amen? Binasa na pala natin yung kanina. No? Si Jesus po ang pinaka high priest natin mga kapatid. High priest ng Israel, high priest ng mga Gentiles. Right? Romans 3:23 to 25. Romans 3. Hopefully no, nag-aano kayo. Uy, anong oras na? Medyo malapit-lapit na tayo. No? Romans 3, 23 to 25. Give me like 10 minutes mga kapatid na. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang mapatunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtitimpi siya at ipinagpapaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Alright? So, 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Very clear ba ako sa inyo mga kapatid? Medyo may hangin eh. Di ko alam kung sino naka-unmute. Clear ba ako sa inyo? O baka di nyo ako masyadong marinig ah. Thank you po. 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Sabi dito, mga inaanak, no sorry, mga anak. Hindi pala inaanak, mga anak. Okay. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesus Kristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog, amen, handog na naman. Okay? Si Jesus ang handog. Ito yung tatawag ng metaphor, no? Si Jesus ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Amen? He is the Lamb of God. He is the sacrificial offering. He is the atonement. Okay? Si Jesus hindi literal na hayop, no? Naging tao si Jesus eh. Hindi naman siya naging hayop eh. Pero tinatawag siyang Lamb of God, like, to compare, okay? To compare his role to us, na kinukumpara kay yung kanyang ginawa na kagaya ng isang tupa, kay kagaya ng isang hayop noon na inihandog para sa ikapapatawad ng kasalanan. Pero ang maganda, napaka-powerful lang ginawa ni Jesus kasi once and for all ang ginawa. Okay, napaka-effective. So sabi sa Luke 24 verses 27, verse 27 lang pala, the writings of Moses and all the prophets were pointing to Jesus. So yung mga sinulat ni Moses at sinulat ng mga prophets, when we say prophets ay yung Isaiah, Ezekiel, they were pointing to Jesus. Okay? Kaya nga merong isang Bible verse no sa New Testament na ito yung inaasahan
ng mga unang propeta noon at ngayon mapalad kayo kasi nakita nyo. Ayun yung inaasahan ng mga prophets noong unang panahon na makita nila yung si Jesus Christ, yung fulfillment ng law. Mapalad yung New Testament people kasi nakita nila yon, okay? Kaya nga si Anna sa Luke chapter 1 or 2, okay? 70 or 80 years na siyang byuda, inaasahan niya na darating yung tagapagligtas nila. Inaasahan nila si Jesus Christ. Ganun din si Simeon ba yun? Basta sa Luke chapter 2 rin yun. Alright, inaasahan nila yung pagdating ng Panginoon. Si Jesus kasi ang fulfillment ng law. Okay? Si Jesus ang pinaka-reality niyan, mga kapatid. Alright? At si Jesus ay above the law. So, do we need to follow the law to be made right with God? No. Hindi natin kailangan ng law. I just want to be clear on this one. Okay? Nagbabasa tayo ng Old Testament. Alright? Yung ilan kasi nasobra na sa grace, no? May extreme grace kasi. Hindi na nila binabasa yung Old Testament. Ewan ko kung may familiar kayo dito. May mga churches ngayon, mga kapatiran natin, mga born again, right? Na sobrang sa grace, hindi na binabasa ang Old Testament. New Testament na lang daw. Kasi daw New Testament people tayo. Okay? Totoo naman talaga, New Testament people tayo. We are not under the law. Never tayo naging under the law. Kasi under grace po tayo, mga kapatid. Okay? Pero, ibuo ang Bible pag wala ang Old Testament. At hindi kompleto ang New Testament kung wala ang Old Testament. Connected po yan, mga kapatid. Right? Na-fulfill ang mga nangyari sa New Testament dahil sa Old Testament. At mas nagigets natin yung nature ng God, mas nakikilala natin si Jesus Christ, ang kanyang ginawa, ang kanyang role sa atin. Kung binabasa natin ang Old Testament and New Testament. Kagaya niyan, mas nagets natin yung atonement na ginawa ni Jesus, mas nagets natin ang sacrificial offering ni Jesus Christ dahil binasa natin yung law. Okay? So, yung law, mahalaga siya para mas magets natin, okay, ang gawain ni Jesus. Pero hindi dapat tayo susunod sa law para maging ano to, para maging maayos sa Panginoon. Hindi natin kailangan maghandog ng hayop kasi in the first place wala tayong hayop. Wala po tayong toro, wala po tayong tupa, okay? Siguro kung meron man tayo, no, maandog, siguro aso natin tsaka pusa eh, no? Kaso makukulong po tayo kasi bawal sa batas yun. Bawal natin katayin yung mga aso at pusa. Siguro kalapatin na lang, no? Kasi kahit paano, pwede pa yan. Okay? Alright. So, pero ito yung reality, mga kapatid, no? Kidding aside, no? Di natin kailangan sumunod sa law para mapatawad tayo. Di natin kailangan sumunod sa law para maging maayos tayo sa paningin ng Diyos. Hindi natin kailangan maghandog ng mga hayop para maging maayos sa Diyos. Because Jesus Christ already fulfilled it. Si Jesus na mismo ang naging sacrificial lamb. Si Jesus Kristo mismo ang naging peace offering. Si Jesus Kristo na mismo ang namatay on behalf of us. Si Jesus na mismo ang sarili niyang dugo ang inandog niya para sa ikpapatawad natin. Amen po ba, mga kapatid? So, we are not under the law. Siyempre, may mga verses tayo dyan. Romans chapter 6:14. Romans 6:14. Sabi dito, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Amen. We are not under the law, kundi sa ilalim ng kagadang loob ng Diyos. Okay? Galatians 3:23 to 25. 3:23 to 25. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, before yung faith, before kay Jesus, tayo'y ikinulong ng kautusan hanggang ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin, naging guardian, hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. So, kausap na dito, mga kapatid, mga Jewish people. So, nung bago dumating si Kristo, sila ay naging nakakulong sa law. Alright? Pero nung dumating na si Kristo, sila ay nagkaroon na ng kalayaan sa law. Freedom from the law. Again, kausap na dito mga Jewish people. Although Galatian yan, Gentile city yan, pero kausap niya po mga Jewish people. Alright? Kaya nga po, galit na galit sa kanya mga Jewish people eh. Kasi akala nila,
Si Apostle Paul nga, sabi nga ni Apostle Paul, ako ay pare sa mga pare. Ako ay Pharisee to Pharisee. Alright? Ako ay nagpa-mentor kay Gamaliel, isang high priest. Alam ni Apostle Paul lahat. Before siya maging Christian, no? Alam ni Apostle Paul lahat ng kautusan. Okay? Kabisado niya pa yung mga kapatid. Siya po ay very zealous. Actually, pinapatay niya, no? Kinukulong niya yung mga Christians na against sa law. Ganun ginagawa ni Apostle Paul. Okay? Hindi dahil sa mga miracles na ginawa ni Jesus, kundi dahil yung mga Christians kasi against sa law. Ituro kasi ng mga Christians, wag na kayo magpapatuli. Kasama kasi sa ano nila yun, law nila yun, kailangan nila magpatuli. Yung mga Christians, mga followers of Jesus Christ, hindi tinuturo yun. Kaya galit na galit sila. Hindi na kailangan magugas ng kamay. Okay? Wala na yun eh. Kaya nga si Apostle Paul talaga, yung before siya maging Apostle Paul, sa ulo muna siya, pinapatay niya because of that. Pero nung na-encounter niya si Jesus Christ, nabaliktad ang situation. Na-gets niya kung bakit. At ngayon, pinupush niya sa mga Jewish people, we are not under the law. Kaya nga kung saan man siya pumunta, talagang gusto siyang patayin ng mga Jewish people. Kasi nga, pinupush niya, we are not under the law. So, iniisip ng mga Jewish people, uy, ito si Saul, ito si Paul, against sa atin, patayin natin siya. Oo, grabe. Okay? So, ganun kapatid, no? So, ganun yung grace of God. We are under the grace of God. Everyone. Okay? Jewish people and Gentiles, both of us are under the grace of God. We are not under the law anymore. Alright? Galatians chapter 5 verse 8. 18, sorry. Galatians 5:18. Galatians chapter 5 verse 18. Sabi dito mga kapatid, um, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa alam ng kautusan. And pinapatnubayan ng Espiritu, sa kanila nga unang bumagsak yung Espiritu Santo eh. Ibig sabihin lang, no, pinalayan sila sa kautusan. Sabi nga sa Romans chapter 8, kaya maganda Romans chapter 8, na sila po ay, dahil sa Espiritu Santo, sila po ay nabuhay na at wala na sila sa ilalim ng kautusan. Amen? So, ayan po, basahin nyo na po yung mga ibang Bible verse, no? Um, Israel is no longer under the law because the law has been fulfilled through Jesus. At meron ng new covenant. I-screenshot nyo lang ito mga kapatid ah. Pero I believe accurate yung mga Bible verse dito. No? For the sake of time, ito na lang, new covenant. Wala na yung old covenant. Meron ng new covenant. Si Jesus po nagtatag ng new covenant. Doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo. Kaya nga sabi niya, itong dugo ko ang magiging bagong tipan. Okay? Sa Hebrews 8 chapter 8 verses 6 to 13. Okay? So, tayong Jewish people, tayong Gentile people, we are under the same new covenant. Yung covenant ng Panginoong Isus. And Jesus Christ is superior. He is above the law. Hebrews 7:22 to 28, Hebrews 9, verses 11 to 15, and then we have the freedom from the law. Galatians chapter 3:23 to 25, and Galatians 4, verses 4 to 7. Amen? So, Israel, unbelief to God. Alright? So, itong Israel, mga kapatid, na-cut off. Okay? Na-extend kasi ang ano eh. Siguro next time ko na itong ano, no, i-tackle. Pero ito nga, um, ang pinaka-issue kasi nila hindi yung pagsunod sa law. Ang naging issue nila is they are unfaithful to God. Okay, ito marami tang verses, Jeremiah, Hosea, Psalm. So they are unfaithful to God. Ayun yung pinaka-issue ng Israel. Nung dumating nga si Kristo, ayaw pa nila maniwala kay Kristo. Eh. Sabi nga dito sa bandang Matthew or sa Book of John, sabi dito na Jesus Christ did many miracles to them. However, they still don't believe in Jesus. So, ang pinaka-issue ng Israel ay hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Kaya nga sila po ay na-cut off. Babasahin natin yung Romans 9:11 and Romans 9:10 and 11. Sila po ay na-cut off sa olive tree. Kaya nga po ang mga Gentiles na-grafted in tayo because of the unbelief, unfaithfulness of Israel. Okay, sila ayaw nila maniwala sa Son of God. Ayaw nila maniwala kay Yesu Kristo. Ano yung problema? Okay, so no one is justified by the law, Romans 3:20, Galatians 2:16, 3:11, 3:21,
5:4, and then Philippians 3:9. No one is justified by the law. When we say justification, naalis yung kasalanan, yung mali. Okay? Ano siya, napawalang sala siya, ginawa siyang matuwid. Ganyan ibig sabihin ng justification. So, no one is justified by the law. Sinabi dito sa mga Bible verse, justified lamang tayo through our faith in Jesus. Our justification is by faith. Alright? Para ma-justify yung mga Israel, kailangan nila maniwala sa kay Jesus. So last verse na. Romans 3:28 to 30. Okay? I like this verse now. So we are made right with God through faith. Maliwanag yung unang line. We are made right, we are justified with God. We are being justified through faith in Jesus and not at hindi sa pagsunod sa law and not by obeying the law. After all, is God the God of the Jews only? Oh, wala. Teka lang. Wait lang, nawala. Sorry. Is God the God of the Jews only? Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Jewish people? Isn't He also the God of the Gentiles? Of course He is. So, ang Diyos natin, Diyos ng Israel at Diyos din ng Gentiles. There is only one God. Amen. Isa lamang po ang Diyos. And He makes people right or justified with Himself only by faith. But napakaliwanag ko, only by faith. Whether they are Jews or Gentiles. Very clear. Okay? So, yep, this is the truth. Okay? Itong Jewish people, wala na. Tayo, lahat tayo mga kapatid. Okay? Ang ating salvation, ang ating justification, hindi na siya yung legalistic way. Hindi na siya yung pagsunod sa mga law at dapat gawin. Alright? It's not by works. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 10, not by works. Okay? It should be by grace through faith in Jesus Christ. Amen? This is applicable to all. Jewish, Gentiles, kahit anumang lahi yan, mga bansa yan. Everyone is not justified by the law. Everyone is only justified by faith in Jesus Christ. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, kagaya ng mga SDA sa Badista, okay, grabing strict nilang pagsunod. Hindi sila kumakain ng mga ganito. Dapat Sabado yung simba. Okay? So, medyo legalistic po yun mga kapatid. Kagaya ng mga Jewish people, ang hirap nilang mawin mga kapatid. So, magandang tulong to pag mayroon kayong kaibigan na Jewish, kaya pumunta kayo ng Israel, ganito po kayo mag-evangelize sa kanila mga kapatid. I-preach niyo sa kanila Old Testament, dalhin niyo sila sa Old Testament mga kapatid, no? So, kasi bakit? By the way, ayaw nila sa New Testament. Ayaw na ayaw. Pero magandang ibungad sa kanilang Old Testament at dalhin sila sa New Testament kasi connected po yung dalawa na yan. Alright? So, ito nga mga kapatid na ang ating justification, ang ating forgiveness, ang ating salvation, and only through faith in Jesus. No one is being saved outside the grace of God. Alright? Outside sa faith in Jesus Christ. So, ito lang mga kapatid, no? Let's obey the Lord Jesus Christ, not in a legalistic way, but in the Spirit. Alright? In love. Ayun yung pagsunod sa Panginoon, hindi yung in a legalistic way. Alright? So, I pray na marami tayong natutunan. Okay? Yung ating application dito mga kapatid, na tayo ay sumunod sa Panginoong Hesus. Okay? Tayo po ay sumunod sa Kanya in a biblical way, in the Spirit, not in the legalistic way. No? So, okay lang kahit kumain kayo ng baboy, right? Hindi kayo magkakasala. Okay? Okay lang kung wag naman syempre mga kasalanan, okay? Mga ganun, alright? So, ayun lang, pray tayo mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus, we give you the glory, we give you the praise. Thank you, God. We believe that we are made right. We have been justified by faith in Jesus Christ, both Jews and Gentiles, Lord God. Thank you, God. You are our God alone. You are the God for everyone, oh God. Lord, we pray for everyone. Use them, Lord God, kung meron sa mga friends na Jewish people. God, kung sila man ay nasa Israel ngayon, this is how they if evangelize the Jewish people, Lord God. Thank you, God. We give you the glory. We give you the praise in Jesus' mighty name. Amen and amen.